Kabanata 3351 hanggang Kabanata 3360. Kabanata 3351. Kung ikukumpara sa mga dayuhang lahi, hindi maliit ang panganib na idudulot mo. Bukod pa rito, hindi ba't may kaugnayan ka sa mga dayuhang lahi? Pikit mata na tiningnan siya ni Kang Chanzan. Isang aksidente lang iyon, patayin mo siya. Hakbang pa siyang inilakas ng unang emperador, puno ng intensyong pumatay. Isang grupo ng mga Hangul. Kung may kaugnayan ako sa mga dayuhang lahi, sa tingin mo ba ay makakalikha pa ako ng kanlungan dito na parang isang asong nawawala? Mapangasar na sabi ng hindi kilalang tao, bukod pa rito, sa tingin mo ba ay kayong makakabukas ng mga libingan ng 10 pinakamalakas na sinaunang emperador? Kahit na ang mga dayuhang lahi ay hindi makapasok sa mga libingan na iyon, ikaw pa kaya? Isang kalokohan. Hehe, kung gayon, may paraan ka bang malaman para buksan ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador? Dalawang hakbang pa siyang inilakas ni Wang Chui at ngumiti ng bahagya, tulad ng kasabihan, hindi ka pupunta sa tahanan ng mga mahalagang bagay kung walang dahilan. Bagamat kinaiinisan din kita, alam kong hindi ka magpapakasakit dito kung walang layunin. Kung gusto mong harapin kami, kailangan mo lang na akitin ang mga dayuhang lahi. Sabihin mo sa amin, ano ang iyong layunin? Ho! Ikaw nga talaga ang pinakamalakas sa mga batang henerasyon ng mga demonyo. Sabi ng hindi kilalang tao na may mapanlikhang ngiti, maraming mga pagkakataon sa 12 rehiyon, at ang natitira na lamang ay ang mga pamana ng pinakamalakas na mga tao noong unang panahon. Ngunit karamihan sa mga ito ay nawasak na ng mga dayuhang lahi. Tanging ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador ang mahirap nila maabot, hindi pa nga makapasok. Dahil ang mga libingan na iyon ay ang susi para makapasok sa templo ng tadhana. Nang marinig ito ay nagulat ang lahat. Ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador ay ang susi para makapasok sa templo ng tadhana. Nasa loob ba ng mga libingan na iyon ang templo ng tadhana? Kumunat ang noo ni Yehan. Paano naman nalaman ng hindi kilalang tao ang lahat ng ito? At alam niya pa ito ng malinaw, may kaugnayan ba siya sa mga dayuhang lahi? Sa pagitan ng langit at lupa ay nagulat ang lahat, at ang mga salita ng hindi kilalang tao ay parang isang bato na nahulog sa kalmadong tubig ng lawa, nagbigay ito ng pag-asa sa lahat. Sa sandaling iyon, kahit na ang intensyong pumatay sa katawan ni Kang Tianzan ay humina na. Alam ng hindi kilalang tao ang tungkol sa mga libingan ng 10 sinaunang emperador ng detalyado, kaya malamang na alam niya rin kung paano buksan ang mga ito. Talaga bang alam ng hindi kilalang tao kung paano buksan ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador? Talaga bang ang mga libingan na iyon ang susi para makapasok sa templo ng tadhana? Mahirap sabihin. Hindi pa rin natin alam ng marami tungkol sa mga libingan na iyon. Kung talagang may alam na paano buksan ang mga ito, magiging magandang balita iyon para sa atin. Maraming mga mata ang nakatitig sa hindi kilalang tao, at ang intensyong pumatay na naruroon sa mundo ay humina na ng malaki. Ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador, ang templo ng tadhana. Tawa ng tawa si Wang Chui nang nakatingala sa langit at sabi, kaya naman alam mo kung paano buksan ang mga libingan na iyon. Mapangakit na ngumiti ang hindi kilalang tao at sabi, hey, ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador ay libingan ng pinakamalakas na mga tao noong unang panahon. Bawat isa sa kanila ay makapangyarihan sa mundo maliban na lamang sa mga tunay na Diyos. Maaari silang tumawid sa nakaraan at kasalukuyan, at kahit na ang mga sugo ng mga Diyos ay mahirap silang talunin. Ngunit kung gusto mong buksan ang mga libingan na iyon, kailangan mo ng isang kakaibang lakas para makapasok. Kung pilit mong papasukin, ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador. Bagamat hindi natapos ng hindi kilalang tao ang kanyang mga salita, naramdaman ng lahat ang isang nakakatakot na lakas na kumakalat mula sa malamig na aura. Masyado kang maraming sinasabi. Makikita naman na gusto mo ring pumasok sa mga libingan ng 10 sinaunang emperador. Kung gusto mong makipagsama, huwag mong subukan ang aking pasensya. Mainit na sabi ng unang emperador. Maaari na niyang hulaan ang ilan, gusto rin ng hindi kilalang tao na pumasok sa mga libingan, at alam niya pa ang paraan para makapasok. Hey! Matalino ka nga. Ngunit kung gusto mong pumasok sa mga libingan ng 10 sinaunang emperador, kailangan mo ng isang espesyal na paraan. At sa sandaling makapasok ka, maaaring mabuksan ng mga dayuhang lahi ang pintuan patungo sa mundo. Pagkatapos noon ay sasalakayin ng mga dayuhang lahi mula sa daigdig ng Juli ang kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang kalamidad noong unang panahon ay mauulit muli sa panahong ito. Sigurado ka ba sa desisyon mong gawin? May awa na tiningnan ng hindi kilalang tao ang mga tao sa mundong ito. Ang pagbubukas ng mga libingan ng 10 sinaunang emperador ay may kasamang pagkakataon at kalamidad.
Kung makuha ang pagkakataon, haharapin ng kontinente ng mga Diyos at demonyo ang isang kakilakilabot na kalamidad. Nang marinig ito ay tumahimik ang lahat. Kahit na hindi alam ng sino man kung totoo ang mga salita ng hindi kilalang tao, napakalaki ng panganib na kailangang ipagsapalaran. Kung talagang alam mong paano buksan ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador, bakit hindi ka pumili na makipagsama sa ibang mga lahi? Mapangasar na ngumiti si Yehan at patuloy na sabi, kung talagang gusto mong makipagsama, ibunyag mo ang lahat ng alam mo. Ano ang kaugnayan mo sa mga dayuhang lahi? Haha, kung ako ang nasa posisyon mo, dapat mong isipin kung paano mo mailalabas ang taong mahal mo sa kamay ng mga dayuhang lahi. Mapangasar na sabi ng hindi kilalang tao. Nang marinig ito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Yehan, at isang lakas na kayang pigtasan ang mundo ang kumalat ng malakas. Nang maramdaman ito ay tumakbak ng ilang hakbang pa ang iba pang mga taong may hindi pangkaraniwang lakas. Ang Yehan na puno ng galit ay talagang mas nakakatakot. Basura, ano ang sinabi mo? Ang lakas ng matinding galit ay kumalat sa buong mundo, at ang intensyong pumatay na lumabas mula kay Yehan ay nagpabakbak ng ilang hakbang pa sa mga taong nasa paligid niya. Humiyaw. Umihip ang hangin, at ang malaking kamay ni Yehan ay parang isang palad na hawak ang langit na bumagsak patungo sa walang laman na espasyo kung saan naruroon ang hindi kilalang tao. Ang lakas ng hampas na iyon ay nagdulot ng pagkabalabal ng espasyo ng paulit-ulit. Ang hindi kilalang tao ay naging usok ng sumpa na tumakip sa espasyo at sa huli ay nakaiwas sa galit na hampas ni Yehan. Ang batas ng sumpa. Nang hindi maabot ang target ay nagalit ang makapangyarihang figure. Nang siya ay humakbang pasulong, ang walang katapusang batas ng sumpa sa pagitan ng langit at lupa ay naging isang nakakatakot na lakas na bomb alot sa espasyo, at lahat ng bagay sa paligid ay unti-unting namamatay. Binata, kahit na makapatay ka sa akin, ano naman ang mabubuti nito sa iyo? Hindi mo ba gustong malaman kung paano pumasok sa mga libingan ng 10 sinaunang emperador? Kabanata 3352. Ang figure ng hindi kilalang tao ay pabago-bago sa walang laman na espasyo na parang itim na usok, umiiwas sa kakilakilabot na batas ng sumpa sa pagitan ng langit at lupa. Bagamat may lakas ng sumpa ang hindi kilalang tao, ang batas ng sumpa ni Yehan ay mas mataas pa kaysa dito. Ang hindi kilalang tao ay hindi natatakot sa anumang pag-atake ng lakas sa mundo maliban na lamang sa batas ng sumpa. Nang marinig ang mga salita ng hindi kilalang tao ay may kislap ng liwanag sa mga mata ni Wang Chuyi at unang emperador na muntik nang tumayo na lamang at manood. Yehan, ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador ay may kinalaman sa interes ng lahat natin. Maaari mo bang itigil ito? Dahil alam niya kung paano buksan ang mga libingan na iyon, baka hindi mo pa siya mapagtagumpayan ngayon. Sa isang iglap ay lumitaw sina unang emperador at Wang Chuyi sa walang laman na espasyo sa harap ni Yehan, na humahadlang sa kanyang daan. Ang kasalukuyang unang emperador ay nasa rurok ng isang mataas na antas na hari ng Diyos, habang ang isa naman ay nasa rurok ng dakilang hari ng demonyo, ang kanilang lakas ay hindi kapani-pani walang umunlad. Muli silang nagkasama para harapin si Yehan, at walang alinlangan na nadagdagan ang kanilang kumpiyansa. Alis kayo! Galit na galit si Yehan at sinampal sila ng isang palad. Ang napakalaking lakas ay nagdulot ng mga bitek sa magulong espasyo. Ang pagsesil ng langit at lupa ay isang kakilakilabot na sining ng pakikipaglaban na nilikha ng isang sinaunang banal na tao. Bagamat nadagdagan ang kanilang lakas, hindi pa rin sila mapagmataas sa isang palad ni Yehan. Boom! Sa isang iglap ay sama-sama ng kumilos sina unang emperador at Wang Chuyi. Bagamat nagawang nilang pigilan ang galit na palad ni Yehan, ang walang katapusang lakas ay nagpaiyak pa rin sa kanilang mga puso. Dahil ang Yehan ngayon ay hindi pa nasa pinakamalakas na estado. Sa sandaling ang binatang parang isang mabangis na dragon at tiger ay talagang magwala, kahit na sina unang emperador at Wang Chuyi na malaki ng umunlad ang lakas ay hindi kayang pigilan siya. Ang lakas ni Yehan ay lalong hindi maunawaan. Parehong nasa rurok na ng kasalukuyang larangan sina Juzi at ang unang emperador ng mga Diyos, ngunit mahirap pa rin silang makipagkompetensya. Bagamat ayaw ko talaga sa taong ito, kailangan kong aminin na walang sinuman sa kasalukuyang batang henerasyon sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang makakapaglaban sa kanya. May mga tinig na nag-uusap sa paligid ng mundo. Ang mga tao tulad ni Yu Honghuang, Banan Ancient Buddha, Chen Yi, at Li Zhengdao ay hindi kumilos, dahil alam nilang kahit nasama-sama pa sina unang emperador at Wang Chuyi ay hindi pa rin nila kayang paantayan si Yehan. Itigil mo na iyan, hindi naman walang kabuluhan ang dalawa. Bigla na lamang lumabas si Kang Tianzan sa itaas ng espasyo at tumayo sa tabi ni unang emperador at Wang Chuyi.
Mula sa isang makatwirang pananaw, kung talagang alam ng hindi kilalang tao ang paraan para buksan ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador, hindi pa siya maaaring mamatay ngayon. Nang makita ito ay lalong tumindi ang intensyong pumatay ni Ye Han na puno na ng galit. Walang alinlangan na sina Ye Qing at Ao Zishuan ang mga kalaban ni Ye Han. Ikatlong kapatid, ang kabuuan ng sitwasyon ang pinakamahalaga. Sa oras na iyon ay lumapit sina Li Zhengdao at iba pa sa tabi ni Ye Han, ngayon ay kailangan nating malaman kung sino ang bilanggo ng mga dayuhang lahi, si Binibining Ye Qingbao ang ikatlong prinsesa. Hinaplos ni Li Zhengdao ang balikat ni Ye Han, pagkatapos ay diretso na tumingin sa hindi kilalang tao gamit ang kanyang mga mata na parang espada, dahil dumating ka rito na may tapat na hanggaring makipagsama, dapat mo nang ibunyag ang lahat ng alam mo ngayon, hindi ba? Sa mundo ay lahat ng mga mata ay nakatitig sa hindi kilalang tao. May intensyong pumatay pa rin si Ye Han sa ngayon. Kung patuloy pa ring pipilitin ng hindi kilalang tao si Ye Han, walang makakapigil sa galit na binatang iyon sa huli. Haha, ang mga dayuhang lahi ay naroroon sa buong mundo. Hindi kailangang magpakasakit para hulihin kayo. Kung gusto mong malaman ang sagot, pumunta ka sa Holy Feather Clan. Matapos sabihin ito ay tahimik na nawala ang hindi kilalang tao sa mundong ito, at tila hindi siya nagmamadaling makipagsama para buksan ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador. Holy Feather Clan. Napakasama ng mukha ni Ye Han. Sino nga bang naging bilanggo ng mga dayuhang lahi, si Ye Qingbao o si Ao Zishuan? O baka pareho silang dalawa, pupunta ako sa Holy Feather Clan sandali lang. Hintayin ninyo ako dito. Humiyaw. Matapos mawala ang hindi kilalang tao ay nawala rin si Ye Han na parang isang bagzo ng hangin. Ngayon ay nais lamang ni Ye Han na hanapin sina Ye Qing at Ao Zishuan. Ang mga libingan ng 10 sinaunang emperador at ang templo ng tadhana ay hindi na mahalaga sa kanya. Hindi nagtagal ay lumitaw si Ye Han sa templo ng tadhana. Gusto kong malaman kung saan naruroon ngayon ang dalawang babaeng ito. Diretso na ipinakita ni Ye Han ang mga larawan ni Ye Qing at Ao Zishuan. Hindi sapat ang iyong singsing ng buhay para bayaran ang sagot na gusto mong malaman. Walang emosyong sagot ng estatwa. Nang marinig ito ay nanigas ang ekspresyon ni Ye Han at tanong na may masamang mukha, nasaan ang Holy Feather Clan? Ang Holy Feather Clan ay matatagpuan sa lungsod ng Shenghae, ang pinuno ng siyam na pangunahing lungsod. Matapos sabihin ito ng estatwa ay may isang larawan na lumitaw sa isip ni Ye Han. Madaling makikita ito sa mapa. Matapos malaman ang lokasyon ng Holy Feather Clan ay hindi na nagtagal pa si Ye Han. Hindi umabot ng isang oras ay lumitaw na siya sa sakop na lugar ng Holy Feather Clan. Ang Holy Feather Clan ay isa rin sa siyam na pangunahing lahi sa daigdig ng Julie. Ngunit hindi pa alam ni Ye Han kung ano ang katayuan ng Holy Feather Clan sa loob ng siyam na dakilang lahi. Kabanata 3353. Hindi nagtagal matapos lumitaw si Ye Han sa sakop na lugar ng Holy Feather Clan ay natuklasan siya ng mga makapangyarihang hukbo ng mga dayuhang lahi. Siyempre, sinadya rin itong hindi itago ng kanyang mga galaw. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, hulihin ninyo siya. Sa paligid ng mundo ay sunod-sunod na lumitaw ang daan-daang mga masters ng mga dayuhang lahi, na umaatake kay Ye Han na parang mga tigre at lobo. Patayin. Lumabas ang walang katapusang puot, at si Ye Han na puno ng pag-aalala para kina Ye Qing at Ao Zishuan ay hindi nag-atubiling pigilan ang sarili. Sa paggalaw ng Wanji Sword ay 12-12 ng mga dayuhang lahi ang namatay sa mga sandaling iyon. Napakalakas ng mga inapo ng mga Diyos at demonyo. Dalhin natin siya pabalik sa entablado ng buhay at kamatayan. Galit na galit ang master ng mga dayuhang lahi. May kislap ng liwanag sa mga mata ni Ye Han nang marinig ito, at sa huli matapos maputol ang higit sa 100 mga dayuhang lahi ay naging bilanggo rin siya ng mga dayuhang lahi sa kanyang pagkakahamak, at ikinulong sa isang bakal na bilangguan. Mukhang magiging mas masigla ang entablado ng buhay at kamatayan ngayon kaysa dati. Tumingin ang master ng mga dayuhang lahi kay Ye Han sa loob ng bakal na hola at ngumiti ng malamig. Makalipas ang kalahating oras ay dinala siya ng hukbo ng mga dayuhang lahi patungo sa lungsod ng Shenghae. Iba sila sa mga Mingzhou, ang kanilang mga katawan ay puno ng banal na liwanag, at mayroon silang isang pares ng mga puting pakpak sa kanilang likod, katulad ng mga dark rays. Matapos pumasok sa lungsod ng Shenghae ay dinala si Ye Han sa isang coliseum na puno ng matinding amoy ng dugo, kung saan ang mga malalakas na hiyawan ay napakalakas. Hindi katulad ng Mingzhou ang Holy Feather Clan. Ang mga Mingzhou ay malalaki ang pangangatawan, parang mga half-orcs, na may maraming katangian ng mga orc tribe. Malinaw naman na ang Holy Feather Clan ay may pares ng mga puting pakpak na parang nyebe sa kanilang likod.
Ang kanilang mga mukha at pangangatawan ay kapareho ng mga tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ngunit ang kanilang aura ay mas marangya pa, mas mataas pa kaysa sa mga Diyos sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Napakalaki ng Colosseum sa lungsod ng Siengeo. Ang mga matataas na gusali ay pinagsama para bumuo ng isang malaking, hugis-singsing na gusali, na medyo katulad ng mga arena noong sinaunang Roma, puno ng matinding amoy ng dugo. Sinadya lang naman ni Yehan na mapunta sa mga kamay ng mga dayuhang lahi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Yehan kung sino ang bilanggo ng mga dayuhang lahi, si Yeqing ba o si Ao Zishuan. At wala ring nag-reply sa kanya sa dalawa, kaya napilitan siyang ipagsapalaran ang sarili at pumunta sa Holy Feather Clan. Kung parehong naging bilanggo ng Holy Feather Clan sina Yeqing at Ao Zishuan ay mabuti pa, makakahanap pa rin siya ng paraan para iligtas sila. Ngunit ang pinakakatakutan ni Yehan ay ang mangyari ang masamang bagay sa dalawa. Sa Colosseum, matapos ikulong sa isang bakal na holo ng mga dayuhang lahi si Yehan ay agad siyang ipinadala sa isang malaki, lubhang madilim, malamig, at mamasamasang espasyo. Sa espasyong ito ay may mahigit 200 mga bakal na hola. Sa loob ng bawat hola ay isang batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Bukod pa rito, ang bakal na holo kung saan ikinulong si Yehan ay tahasang espesyal na gawa ito ng mga espesyal na materyales na makikita lamang sa mundo ng mga dayuhang lahi, at napakahirap na makalaya mula sa mga tanikala nito. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, gaano ka man kalakas ay mahihirapan kang makatakas dito. Ang katapusan na naghihintay sa inyo ay mamatay sa labanan sa ilalim ng pagtatabing ng banal na liwanag ng aking lahi. Ang nangungunang master ng Holy Feather Clan ay tumingin sa lahat ng mga ikinulong sa mamasamasang espasyong ito, inayos ang kamay at sabi sa mga dayuhang lahi sa kanyang tabi, bantayan ninyo sila. Dalhin natin sila bukas sa entablado ng buhay at kamatayan para tanggapin ang hamon ng mga mandirigma ng Holy Feather Clan. Matapos sabihin ito ay umalis na ang mga miyembro ng Holy Feather Clan. Maraming mga batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na ikinulong sa madilim na espasyong ito ang tumingin kay Yehan. Kahit na si Yehan ay naging bilanggo ng Holy Feather Clan, lubos silang nagulat. Si Yehan nga talaga. Kahit siya ay hindi makapidyo sa Holy Feather Clan. Kahit si Yehan ay naging bilanggo na ng Holy Feather Clan. Baka napakahirap na para sa sinumang tao sa ating kontinente ng mga Diyos at demonyo na makatakas sa pagkubkob ng mga dayuhang lahi. Talagang nakakatakot ang lakas ng mga dayuhang lahi sa 12 rehiyon. Baka ang 12 rehiyon na matagal na nating hinihintay ay maging ating katapusan. Sa bawat bakal na hola ay mga komplikado at walang pag-asa na tingin ang lahat ay nakatuon kay Yehan. Siya ang pinakamahalagang makapangyarihan sa batang henerasyon ng mga Diyos at demonyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Kung siya ay nahuli na, ano pa ang pag-asa ng ibang mga tao? Sa malamig at mamasamasang espasyong ito ay may mga tao mula sa lahi ng mga tao, mga Diyos, mga demonyo, mga halimaw, at mga batang master mula sa gitnang larangan ng Diyos. Ngunit hindi naman interesado si Yehan sa kanila ngayon. Ang layunin niya sa pagdating dito ay para kina Yeqing at Ao Zishuan. Ngunit matapos hanapin ni Yehan ay hindi niya makita sina Yeqing at Ao Zishuan sa malamig na espasyong ito kung saan ikinulong ang mga batang master mula sa iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Hindi. Napakasama ng mukha ni Yehan. Kung naging bilanggo ng Holy Feather Clan sina Yeqing at Ao Zishuan ngunit hindi sila narito, saan sila naruroon? O baka naman nangyari na ang masamang bagay sa kanila. Yehan, hindi ko inakala na ikaw pa ay mabubuhay na mahuhuli ng mga dayuhang lahi. Biglang may narinig siyang mahinang tinig na nagpahina sa mga pag-uusap sa paligid. Nang marinig ito ay tumingin si Yehan sa direksyon ng tinig, at kumunot ang kanyang mga kilay na parang espada, Yang Chong, hari ng tagapagtaguyod. Hindi bago sa kanya ang taong ito, si Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, isang tinanggihang estudyante ng Xinhuo Academy. Minsan pa nga ay tinulungan pa niya ito noong nasa unang rehiyon pa siya. Ako nga, nakaupo nang nakatagilid sa isang malamig na bakal na hola si Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, at sabi, napakalakas ng lakas ng mga dayuhang lahi. Akala ko pa na kahit na hindi ka makapagtagumpayan sa mga dayuhang lahi ay madali kang makakatakas kung gusto mo. Hindi ko inakala na ikaw pa ay naging bilanggo ng mga dayuhang lahi ngayon. Kabanata 3354. Sabi ni Yehan, talagang nakakatakot ang mga dayuhang lahi, ngunit basta't magkakaisa ang lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, hindi nila tayo madaling haharapin. By the way, nakilala mo na ba ang aking kapatid na si Yeqing at ang ikatlong prinsesa na si Ao Zishuan noong dumating ka rito? Umiling si Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, at sabi, hindi pa rin ako matagal dito. Bakit, hinahanap mo ba sila?
Tumingin si Yehan sa ibang mga tao sa loob ng bakal na hola, at lahat ay umiling. Bagamat maraming tao rito na may sama ng loob kay Yehan, ngunit ngayon ay magkakasama sila sa parehong sitwasyon at hindi na makapag-alaga ng sarili. Sino pang makakapag-alala sa mga dating sama ng loob o kabutihan? Nang makita ito ay nagbago-bago ang kulay ng mukha ni Yehan, pagkatapos ay malalim na huminga at sabi, "Oo nga, hinahanap ko sila." Ngunit handa na ba kayong tanggapin ang tadhana ninyong maging bilanggo ng mga dayuhang lahi? Ito ang base camp ng Holy Feather Clan, at may 10,000 hukbo ng mga dayuhang lahi na nakastasyon dito. Kung hindi tayo tatanggap ng tadhana, paano tayo makakalabas sa gitna ng napakaraming hukbo ng mga dayuhang lahi? Tahimik na sabi ng batang master ng Demon Clan. Sabi ni Yang Zong, "Yehan, kahit na gusto nating makatakas ay napakaliit ng pagkakataon natin. Sa paligid ng Coliseum na ito ay hindi bababa sa 10,000 tropa ng Holy Feather na nagbabantay sa atin araw at gabi. Marami pang mga masters sa Holy Feather Clan, marami pang mga masters ng mga dayuhang lahi na hindi ko kayang talunin. At sa alam ko pa, bukas ay maglulunsad ang Holy Feather Clan ng mas malaking aktibidad na pangangaso, na tinatawag nilang Bright Blood Sacrifice, tiyak na magiging isang madugong pagpatay iyon." Nang marinig ito ay kumunat ang noo ni Yehan at sabi, "Hindi mo ba sinubukang makipag-ugnayan sa ibang mga kasapi ng iyong lahi habang ikaw ay ikinulong dito? Wala itong silbi. Hindi maaaring magpadala ng anumang impormasyon ang Soul Jade Sleep dito, at binalaan na ng Holy Feather Clan ang pangunahing lungsod na ito." Sabi ng isa pang tao. Nang marinig ito ay hindi na nagtanong pa si Yehan, ngunit hindi siya basta maghihintay lamang ng kamatayan. Kung hindi niya mahahanap sina Yeqing at Ao Zishuan, kahit na mamatay man ay kailangan niyang gumawa ng daan palabas ng Holy Feather Clan na puno ng dugo. Hindi nagtagal ay lumipas ang gabi ng maayos, ngunit habang lumalabas ang liwanag ng umaga ay unti-unting kumalat ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan at takot sa maraming mga bakal na hola. Walang sino mang hindi natatakot sa hindi alam na pag-aalay ng dugo ng Holy Feather Clan. Buzz buzz. Biglang may malalakas at mabibigat na tinig na narinig, at pagkatapos ay nakita ng lahat na ang isang pader ng malamig na espasyong ito ay dahan-daang tumataas, at ang malakas na liwanag ay unti-unting pumasok. Sinundan ng mga mata ng lahat ang lugar kung saan pumasok ang liwanag, at narinig din ang napakalakas na ingay. Hindi nagtagal, nang maabot ng pinto ang bato ang tuktok, halos buong Coliseum ay nakita na ng lahat. Nakita na sa buong hugis-singsing na Coliseum ay puno ng mga masters ng Holy Feather Clan sa bawat palapag. Hindi bababa sa 10,000 mga masters ng Holy Feather Clan ang naruroon sa buong Coliseum. Sa sandaling iyon ay parang mga manunood sila sa isang sirkong nagpapatawa, na tinitingnan ng bawat batang master ng kontinente ng mga Diyos at demonyo sa loob ng bakal na hola na parang mga langgam. Isang dugot pasang at walang awa na lakas ng pagpatay ang walang pigil na kumalat sa buong Coliseum. Sa lungsod ng Shengyo, sa loob ng Coliseum ay sinakop ng mga masters ng Holy Feather Clan ang buong lugar. Ang mga mata nila ay tumitingin sa mga batang master ng iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na ikinulong sa mga bakal na hola na parang mga langgam. Ang mga marangyang, dugot pasang mata ay puno ng panunuya at pagkakahamak. Ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay lalong nagiging mahina. Sa ilalim ng mga kabalyerya ng aking Holy Feather Holy War Knights ay mapapahamak lamang sila at magiging laman. Hehe, paano maaaring makasabay ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo sa aking marangyang mga banal na balahibo? Ang kanilang mga ninuno ay protektado ng lahat ng mga Diyos, ngunit mahirap nilang pigilan ang aking mga banal na balahibo. Bilang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay lalo silang mangmang. Gayunpaman, kailangang alisin ang mga inapo ng mga Diyos at demonyong ito. Ang kanilang kakayahang makapasok dito ay nangangahulugang sila ang pinakamalakas na batang henyo ng mga Diyos at demonyo. Kung aalisin natin sila ngayon, hindi na magiging napakalaki ang hadlang para sa ating daigdig ng Julie na sakupin ang kontinente ng mga Diyos at demonyo. Bukod pa rito, kung gusto nating bumalik sa daigdig ng Julie ay kailangan din natin ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo para muling buksan ang pintuan ng mundo. Sa malaking Coliseum ay naririnig ang mga tinig ng pagkakahamak mula sa Holy Feather Clan sa bawat palapag. Ang kanilang mga tinig ay nagsama-sama, at ang banal na lakas ay bumalot sa langit. Ang kanilang mga mata ay tumitingin sa kanila na parang mga pyesa ng palabas, nagdulot ito ng takot sa mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na ikinulong sa mga bakal na hola, ngunit nagdulot din ito ng hindi maipinta na intensyong pumatay. Ang mga batang master na makakapapasok sa lungsod ng tadhana ay karaniwang mga piling tao ng mga iba't ibang lahi. Kahit na may mga henyong mas malakas pa sa kanila ay hindi pa sila naranasang bastyusan ng ganito.
Tumingin si Yehan sa bawat palapag ng Colosseum na makikita niya sa kanyang paningin, at naramdaman niya ang ilang mga presensyang hindi mahina. Ngunit sa Colosseum na ito ay hindi pa rin niya nakikita sina Ye Qing at Ao Zishuan. Hehe, ang mga walang kabuluhang mga dayuhang lahi na ito ay parang inaalagaan tayong mga hayop na hihintaying patayin. Ngumiti ng malamig si Yang Chong, at mga alon ng marahas na lakas ang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan. Tahimik na sabi ni Yehan, kung ayaw mong pretuhin kang hayop ng mga dayuhang lahi, kailangan mong mamatay sa labanan para hindi ka bastyusan, o hanapin ang pagkakataong makalabas mula rito. Nang marinig ito ay tumingin si Yang Zong kay Yehan, ang kanyang mga makapal na kamao ay mahigpit na nakayuko, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat, kung mayroon kang anumang plano, susundin ko ito bilang hari ng tagapagtaguyod na si Yang Zong. Tinignan nila ang isa't isa ngunit hindi na nag-usap pa. Sa loob ng bakal na hola ay malamig na tumitingin ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa 10,000 mga masters ng Holy Feather Clan sa Colosseum. Ang pakiramdam na tretuhin kang pyesa ng palabas ay mas masakit pa kaysa patayin ka. Sa oras na iyon, sa ilalim ng mga tingin ng lahat, sa pinakamataas na upuan ng Colosseum ay may isang lalaking binalot ng banal na liwanag. Nagsusuot siya ng puting damit at may hawak na gintong scepter. Ang kanyang mukha ay maputi at kumikinang, isang magandang lalaki na dahan-daang lumitaw sa ilalim ng mga bituin. Sa paglitaw ng lalaking ito ay lahat ng mga mata sa buong Colosseum ay napunta sa kanyang posisyon. Sa likod ng lalaking ito ay sumusunod ang isang makisig na binata at isang hukbo ng mga dayuhang lahi na nagsusuot ng mabibigat na pilak na baluti. Tumingin din si Yehan sa posisyong iyon. Kahit na si Yehan ay naramdaman ang isang kakilakilabot na presyon mula sa lalaking nagsusuot ng puting damit at may hawak na gintong scepter. Ang taong ito ay tiyak na isang kakilakilabot na malakas na tao, mas malakas pa kaysa sa malakas na tao mula sa ibang lahi na naramdaman ni Yehan sa lungsod ng Hades. Ngunit sa sandaling handa na siyang ibaling ang tingin ay may isang malamig at matayog na figure na nakatayo sa tabi ng makisig na binata. Agad na nanginginig ang katawan ni Yehan at napasaya siya ng labis. Kabanata 3355. Dahil sa tabi ng makisig na binata ng Holy Feather Clan ay nakatayo ang isang walang emosyong figure, si Ye Qing pala. Ang taong hinahanap mo ay lumitaw na. Sinulyapan ni Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, si Yehan. Para sa babaeng kasama ni Yehan, walang sinumang hindi nakakakilala sa mga batang master ng lahat ng lahi sa lungsod ng tadhana. Nakita din ni Yang Zong si Ye Qing na nakatayo sa matataas na upuan. Nang marinig ito ay malalim na huminga si Yehan. Bagamat hindi niya alam kung bakit kasama ni Ye Qing ang mga miyembro ng Holy Feather Clan, hindi na iyon mahalaga, basta't nahanap na si Ye Qing, gagawin niya ang lahat para iligtas siya mula sa panganib. Ngunit, nasaan naman si Ao Zishuan? Nasa kamay din ba siya ng Holy Feather Clan? Mabuhay ang ating hari! Mga mata na puno ng pagkalulong ang tumitingin sa lalaking nagsusuot ng puting damit at may hawak na scepter. Ang kanilang maayos na mga tinig ay parang daan-daang milyong tao na sumasamba. Ito ang Holy Feather King, ang pinuno ng lungsod ng Shenghayo. Sabi ni Yang Zong. Nakatayo sa gilid ng upuan, dahan-daang inayos ni Haring Shengyu ang scepter sa kanyang kamay, at ang buong Colosseum ay naging tahimik. Ang aking lahi ay narito sa mundong ito ng mahigit 30,000 taon. Isinara ang pintuan ng mundo, at tanging ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo lamang ang makakapagbukas nito muli. Isang beses sa 1,000 taon, bagamat hindi pa matagumpayan ang pag-aalay ng dugo, ngunit ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay mga kaaway ng ating daigdig ng Julie. Ang ating lahi ay isa rin sa mga unang puwersa na sasakupan ng mga Diyos at demonyo. Basta't para sa pagbubukas ng pintuan ng mundo o para sa aking paghahari sa daigdig ng Julie, dapat na pauksain ang mga Diyos at demonyo. Dapat na pauksain ang mga Diyos at demonyo. Sa isang iglap ay lumabas ang mga tinig na puno ng pagkalulong na parang baha sa Colosseum, na nagpapagalaw ng lupa at nagpapayabong ng hangin. Ang lakas ng pagkalulong na ito ay parang sila ay mga tapat na mananampalataya na naghihintay ng tawag ng kanilang Diyos. Mga mandirigma ng digmaang banal, harapin ninyo sila. Agad na tumunog ang boses ni Haring Holy Feather sa buong mundo. Nang ang 10,000 mga mata na puno ng pagkalulong ay tumingin sa gitna ng Colosseum, ang mga pasukan sa ilalim nito ay agad na binuksan. Pagkatapos ay lumitaw ang mga sundalo ng Holy Feather Legion na nagsusuot ng puting baluti, helmet ng digmaan, at nakaupo sa mga puting kabayong 3 metro ang taas. May 10 puwersa na lumitaw sa Colosseum. Bawat 10 tao ay bumubuo ng isang pangkat, at bawat pangkat ay labis na makapangyarihan. Ang aura ng pagkahumaling sa dugo ay nagpapaikot ng noo ni Yehan. Dumarating na sila. Mahigpit na nakayuko ang mga kamao ni Yang Zong.
Sa sandaling iyon ay binuksan na ng mga tao mula sa Holy Feather Clan ang lahat ng mga bakal na hola, pinapayagan ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na lumitaw sa Colosseum. May 10 entablado ng buhay at kamatayan na inihanda. Sa sandaling mabuksan ang mga bakal na hola ay napilit ang lahat na pumunta sa 10 entablado ng buhay at kamatayan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ng lahat na nasa entablado ang isang lakas na nagbabawal sa kanila, ang buong Colosseum ay ganap na nasa isang larangan na nagbabawal sa paglipad o paglalakad laban sa hangin. Patayin. Sa susunod na sandali, kasabay ng mga hiyaw ng mga kabayo at pagtalon ng kanilang mga paa ay tumakbo ang 10 mandirigma ng digmaang banal. Bawat 10 tao ay bumubuo ng isang pangkat at lumitaw sa harap ng 10 entablado ng buhay at kamatayan. Ang sandata na hawak ng mga mandirigma ng digmaang banal ay kakaiba, itong isang bakal na martilyo na kasing laki ng isang bola ng basketball, na puno ng matutulis na mga tinik at konektado sa mga kadena ng bakal. Sa pag-atake ng 10 mandirigma ng digmaang banal ng sabay-sabay ay umindayog ang mga kakilakilabot na sandata patungo sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa pagkakakross ng mga ito ay isang batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang agad na namatay. Ang kakilakilabot na martilyo ay tumago sa kanyang katawan, at sa paghila ng mga kadena ng bakal ay nahati ang kanyang bangkay sa maraming piraso. Ho! Nagsimula na ang madugong pagpatay. Sa sandaling lumabas ang dugo ay agad na nagpasigla sa mga dayuhang lahi sa buong Colosseum. Ang mga ingay ng pagkatuwa ay umabot pa sa mga ulap sa langit. Sa isang iglap ay naganap ang madugong pagpatay sa Colosseum ng Holy Feather Clan. Sa mga mata ng Holy Feather Clan, ang mga batang henyo mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo tulad ni Yehan ay hindi tao kundi mga biktima, mga hayop na dapat paksay ng Holy Feather Clan, o mas masahol pa sa mga hayop. Buzz! Mga kakilakilabot na martilyo ang bumagsak sa lahat ng direksyon ng entablado ng buhay at kamatayan. Sa paligid ng bawat entablado ay may isang pangkat na 10 mandirigma ng digmaang banal na nakapalibot dito. Kapag sila ay nagsimulang tumira ng sabay-sabay ay bumubuga ang mga martilyong konektado sa mga kadena patungo sa entablado. Ang mga tinik sa martilyo ay kumikinang ng malamig na nagpapahirap sa kanila na labanan. Sa isang iglap ay may batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na naputol sa bawat entablado ng buhay at kamatayan. Ang martilyo ay tumago sa kanilang katawan, at ang kadena sa kabilang dulo ay hinayla, kahit na ang kanilang mga bangkay ay nahati sa maraming piraso, at ang dugo ay kumakalat sa lahat ng dako. Ngunit ang madugong tanawing ito ay lalong nagpasigla sa 10,000 mga dayuhang lahi sa Colosseum. Ang mga ingay ng pagkatuwa ay halos nakatikip sa mga tunog ng pagpatay at napakalakas. Ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay napakahina. Kung ikukumpara sa kanilang mga ninuno ay hina ng maraming antas. Sa mga inapo ng mga Diyos at demonyo, tanging ang kamao ng taong iyon ang may lakas. Ngunit balang araw ay mawawala ang mga Diyos at demonyo sa unibersong ito sa ilalim ng pagsalakay ng 9 na dakilang lahi ng ating daigdig ng Julie. Sa tabi ni Haring Holy Feather ay tumingin pababa ang makisig na binata sa madugong pagpatay sa Colosseum. Sa 10 entablado ng buhay at kamatayan, tanging si Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, lamang ang may lakas sa kanyang mga mata. Sa pananaw ng binata, kahit na gaano kalakas si Yang Zong ay hindi karapat-dapat na maging alipin, maaari lamang siyang maging bato para sa pagsasanay ng Holy Feather Clan, at sila ay masisiyahan sa kanilang mga pagtatangka na makaligtas sa larangan ng digmaan. Hindi kayang tiisin ni Yeqing ang tanawin. Bagamat ang batas ng pagkakaroon sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay ang mga matitibay lamang ang makakaligtas, at ang mga malalakas ay iginagalang, sa pagpatay sa entablado ng buhay at kamatayan ay walang buong katawan na natitira sa mga batang master ng kontinente ng mga Diyos at demonyo na naputol ng mga dayuhang lahi. Ang kanilang mga pamamaraan ay labis na malupit. Ngunit ang mga dayuhang lahi ay masisiyahan sa tanawing ito, parang sila ay nanunood ng mga baka na pinapatay. Magandang babae, bakit ka nalulungkot para sa kanila? Mula ngayon ay ikaw ay miyembro na ng aking Holy Feather Clan. Napakasayang lang na ikaw ay naging inapo ng mga Diyos at demonyo. Bahagyang ngumiti ang makisig na binata ng Holy Feather Clan. May pagkakatulad ang pisikal na anyo ni Yeqing sa kanilang Holy Feather Clan, at ang kanyang kagandahan at malamig na ugali ay talagang nakakaakit ng nag-iisang tagapagmana ni Haring Holy Feather, kaya naman siya ay iniligtas sa pagkakakulong sa malamig na bakal na hola at pinanatili sa lungsod ng Shengayo. Kabanata 3356. Hindi lahat ng tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay maaaring paksane, at hindi ako sasama sa inyong Holy Feather Clan. Tungkol sa iyo, sa aking mga mata ay isa ka lamang mayabang na pyesa ng palabas. Walang anumang init sa boses ni Yeqing.
Nang marinig ito ay bahagyang ngumiti ang makisig na binata, tila hindi siya galit. Lumakad siya papunta sa gilid ng upuan, inilabas ang kanyang mga kamay, at malakas na sabi, mga mandirigma ng digmaang banal, ayokong makita pang mabuhay ang anumang inapo ng mga Diyos at demonyo sa Colosseum ngayong araw. Manggaso kayo hanggang sa mabusog ang inyong puso. Ho 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 ho. Sa isang iglap ay lalong tumindi ang mga tinig ng pagkatuwa sa buong Colosseum, parang sila ay nabigyan ng isang uri ng pagpapasigla. Nang makita ito ay nanigas ang mukha ni Yeching. Ang tila makisig na prinsipe ng Holy Feather Clan ay talagang masamang tao. Sa entablado ng buhay at kamatayan ay naglalaban ng husto ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo laban sa mga mandirigma ng digmaang banal ng Holy Feather. Bagamat may 100 mandirigma lamang ng digmaang banal sa Colosseum na ito, ang kanilang lakas ay sapat na para sugpuin ang mahigit 200 batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Hanggang ngayon ay 12-dosenang mga batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang walang awa na naputol, at ang 10 entablado ng buhay at kamatayan ay namula na sa dugo. Si Yehan ay kasali sa isang grupo na naglalaban, at ang kanyang pagganap ay hindi naman kapansin-pansin sa mga mata ng mga dayuhang lahi. Sa kabaligtaran, si Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod, ay parang mabangis na tigre. Ang kanyang mga kamao ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga sandata, at nakakuha siya ng pansin ng maraming mga dayuhang lahi. Ang kasalukuyang layunin ni Yehan ay iligtas si Yeching, hindi siya nakikibaka para sa ibang mga lahi, at hindi niya pinapansin ang buhay at kamatayan ng ibang mga tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ngunit ang malupit na pamamaraan ng mga dayuhang lahi ay nagdulot din ng labis na galit kay Yehan. Ito ang naging dahilan para malaman niya na hindi na siya maaaring magtago pa. Umalis kayo. Ang malamig na liwanag ng Sword of Myriad Tribulations ay nagkakakross sa entablado ng buhay at kamatayan, at biglang lumitaw ang figure ni Yehan sa harap ng iba pa. Sa paligid niya ay mga kakilakilabot na martilyo ang bumubuga patungo sa kanyang katawan, na layuning tumagos at hatiin ito sa maraming piraso. Putulin. Isang kamay lamang ang hawak ni Yehan sa kanyang espada. Sa pag-ikot nito ng 360 degrees sa himpapawid ay sinikop ng Sword of Myriad Tribulations ang lahat ng direksyon at nagbanggaan sa mga martilyong papunta sa kanya. Sa susunod na sandali ay naputol ang lahat ng mga martilyong hawak ng mga mandirigma ng digmaang banal sa paligid ng entablado, at ang 10 mandirigma na nakaupo sa 3 metro ang taas na mga kabayo ay napilitang umatras ng sunod-sunod, ang kanilang mga paa ay nakataas ng mataas. Pang-aapi sa kaluluwa, walang pagbabawal. Ang walang katapusang lakas ng kaluluwa ay umalpas, na bumabalot sa mga mandirigma ng digmaang banal sa paligid ng entablado ng buhay at kamatayan. Sa susunod na sandali ay naranasan ng mga kaluluwa ng 10 mandirigma ng digmaang banal ang isang kakila-kilabot na epekto, at muntik na silang mahulog mula sa kanilang mga kabayo. Patayin sila. Sa likod ni Yehan ay nakita ng mga batang master ng iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang pangyayari, at lumabas sila na may mga mukhang puno ng puot. Kahit na hindi sila makakaligtas sa entablado ng mga dayuhang lahi na ito, mas mabuti pa na makapatay pa ng isa pang dayuhang lahi para may makuha sila. Sa isang iglap ay naputol agad ang mga mandirigma ng digmaang banal na inatake ng batas ng paglikha ni Yehan, at ang mga ulo ng 10 mandirigma ng digmaang banal ay naputol lahat. Ang ganitong tanawin ay nagdulot ng pagkabigla at galit sa libu-libong mga dayuhang lahi sa Colosseum, at ang kanilang mga sigaw ng pagkatuwa ay hamina. Hindi nila inakala na ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo sa Colosseum na ito ay makakapaglaban sa mga mandirigma ng digmaang banal, at hindi lamang iisa kundi marami pa. Ano ang nangyayari? Sa matataas na plataporma ay biglang naging mapangit ang mukha ng makisig na binata, at kahit na si Haring Holio na hawak ang scepter at kasing tibay ng bundok na Taishan ay may kakaibang tingin sa mga mata. Kung ayaw mong magmukhang walang kwenta at mamatay sa kamay ng mga dayuhang lahi, samahan ninyo akong pumatay. Hakbang pa siyang inilakas ni Yehan, tumawid sa entablado ng buhay at kamatayan, at lumitaw sa isa pang entablado ng buhay at kamatayan. Sinundan siya ng iba pa. Bawat entablado ng buhay at kamatayan ay napapalibutan ng isang pangkat ng mga mandirigma ng digmaang banal. Tanging kung magkakasama ang mga batang master ng iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay makakabawi sila. Kahit na hindi pa rin sila makakatakas sa huli, mas mabuti pa na makapatay pa ng ilang mga dayuhang lahi kaysa mapatay ng walang kalaban-laban. Ang pagbabago sa Colosseum ay nakakuha rin ng pansin ni Yeching sa sandaling iyon, at ang binatang nanguna sa pagpatay papunta sa isa pang entablado ng buhay at kamatayan ay nagdulot ng kaba sa kanyang puso. Kahit saan siya mapunta ay makikita niya siya. Hindi ko inakala na siya pala ang pinakamalakas sa grupo ng mga Diyos at demonyong ito.
Ngunit kung nais mong maging bayani, baka wala kang sapat na kakayahan. Sa matataas na plataporma ay ngumiti ng malamig ang makisig na binata. Sa susunod na entablado ng buhay at kamatayan ay lumitaw si Yehan. Gamit ang talim ng Sword of Myriad Tribulations na hawak niya ay hindi kayang pigilan ng mga sandata ng mga mandirigma ng digmaang banal ang kanyang lakas. Sa huli, ang Sword of Myriad Tribulations ay isang matataas na sandata, isa sa pinakamataas na uri ng sandata sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Sa paglitaw ni Yehan sa harap ng kanilang hanay ay napigilan din ang mga mandirigma ng digmaang banal sa paligid ng pangalawang entablado ng buhay at kamatayan. Ang malamig na liwanag ng espada ay parang tumatawid sa lupain ng Kyushu, nahahati ang katawan ng isang mandirigma ng digmaang banal, kahit na ang matibay na baluti ay hindi kayang pigilan ang walang awa na espada. Sa mga tuntunin ng lakas ay talagang napakalakas ng mga mandirigma ng digmaang banal, bawat isa ay halos kasing lakas ni Yang Zong, hari ng tagapagtaguyod. Ngunit paano naman mapipigilan ng mga dayuhang lahing kasing lakas ni Yang Zong ang galit na si Yehan? Swish 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 swish. Muli namang namutawi ang mga walang awa na ilaw ng espada, parang mga matingkad na paputok. Bawat espada ay napakaganda ngunit nakamamatay. Hindi pa umabot sa kalahating minuto ay naputol na naman ang lahat ng mga mandirigma ng digmaang banal sa paligid ng pangalawang entablado ng buhay at kamatayan. Paano naman napakalakas ng sampungin na inapon ng mga Diyos at demonyong ito? Kahit na ang mga mandirigma ng digmaang banal ay hindi makakapidyaw sa kanya. Kabanata 3357. Ang sandata sa kamay ng inapon ng mga Diyos at demonyong ito ay walang katulad. Dapat itong isa sa mga matataas na sandata ng mga Diyos at demonyo. Mukhang para harapin siya ay kakailanganin ang mga mandirigma ng templo. Akala ko na ang mga Diyos at demonyong may mga kamaong kasing lakas ng sandata ay ang pinakamalakas na. Hindi ko inakala na ang pinakamalakas ay nagtago lamang sa likod. Ngunit kung kikilos ang mga mandirigma ng templo, tiyak na mamamatay ang inapon ng mga Diyos at demonyong ito. Sa Colosseum ay mga mata na puno ng intensyong pumatay ang tumitingin kay Yehan, na nagpapakita ng kakilakilabot na lakas sa entablado ng buhay at kamatayan. Ngunit hindi pa nagsasalita si Haring Holy Feather, kahit na gustong patayin ng mga dayuhang lahi na naroroon si Yehan ay kailangan nilang maghintay ng utos mula sa kanya. Ipadala na ang mga mandirigma ng templo. Sa sandaling iyon ay tahimik na sabi ang makisig na binata. Napakalakas ni Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, ngunit ito ay teritoryo ng Holy Feather Clan, kahit na gaano siya kalakas ay hindi siya makakaligtas ng matagal. Maghintay ka muna. Biglang nagsalita si Haring Holy Feather ng mahina at sabi, ang mga mandirigma ng digmaang banal ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa ng ating Holy Feather Clan. Ngunit ang mga mandirigma ng digmaang banal ay nangangailangan lamang ng mga makapangyarihang mandirigma, hindi ang mga mahihinang walang kakayahan. Nang marinig ito ay tumahimik ang makisig na binata. Malinaw na ang mga salita ni Haring Holy Feather ay nagsasabi na kung hindi kayang patayin ng mga mandirigma ng digmaang banal ang makapangyarihang binata mula sa mga Diyos at demonyo, hindi sila karapat-dapat na tawaging mandirigma ng digmaang banal. Ngunit, maaari bang pigilan ng grupo ng mga mandirigma ng digmaang banal si Yehan? Ang sagot ay syempre na hindi. Hindi nagtagal, sa loob ng 10 minuto ay 5 pangkat ng mga mandirigma ng digmaang banal sa paligid ng mga entablado ng buhay at kamatayan ay sunod-sunod na naputol sa pamumuno ni Yehan. Sa kasalukuyan ay may halos 100 batang master mula sa iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na nakapiling kay Yehan. Dahil siya ang kanilang matibay na pinuno, lalong silang nagiging matapang sa paglaban. Ang bilang ng mga mandirigma ng digmaang banal ay nabawasan mula sa 100 patungong 50, at ang buong tanawin ay nagsisimula ng pabor sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang 50 mandirigma ng digmaang banal ay naging magulong grupo. Pang-aapi sa kaluluwa, libu-libong mga ugat ng kaluluwa. Sa oras na iyon, habang pinamumunuan ni Yehan ang halos 100 batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo patungo sa ika-6 na entablado ng buhay at kamatayan, ang mga makapangyarihang lakas ng kaluluwa ay kumalat sa buong Colosseum, parang isang hindi nakikitang lambat na bumabalot sa paligid na espasyo, na tumatagos sa mga kaluluwa ng lahat ng mga mandirigma ng digmaang banal sa Colosseum. Kapag ang lakas na dalubhasa sa mga kaluluwa ay nakapasok, bibigyan nito ng pagkakataon ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na makabawi. Yang Zong. Naiintindihan ko na. May mapangasar na ekspresyon sa mukha ni Yang Zong, at tumakbo siya patungo sa entablado ng buhay at kamatayan na parang isang tigre. Pinukpok niya ng kanyang mga kamao ang ulo ng 2 mandirigma ng digmaang banal, at hindi rin natigil ang ibang mga batang master mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa entablado.
Dahil pinipigilan sila ng lakas ng kaluluwa ni Yehan, ang mga makapangyarihang mandirigma ng digmaang banal ay parang mga tupa na hihintaying patayin sa kanilang mga mata. Sa maikling panahon ay napuno ng matinding amoy ng dugo ang buong Colosseum na parang isang bangkita. Ang mga usok ng dugo ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang lahat ng 100 mandirigma ng digmaang banal ay naputol. At ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ng libu-libong mga dayuhang lahi sa Colosseum, walang sinumang makapangyarihang mandirigma ng digmaang banal ng Holy Feather Clan ang nakaligtas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran ng sinabi ng makisig na binata kanina. 200 tao ang nakatayo, at walang isang mandirigma ng digmaang banal ang nakaligtas. Ang buong Colosseum ay naging tahimik at kakaiba. Bagamat labis na galit ang Holy Feather Clan, walang sinumang kumilos sa ngayon. Siyempre, kung bibigyan sila ng utos ni Haring Holy Feather ay magsisimulang tumakbo ang libu-libong mga dayuhang lahi sa Colosseum para patayin sina Yehan at iba pa, at ganap na ibabaon sila sa Colosseum na ito. Sa Colosseum ay nakatayo ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa likod ni Yehan at Yang Zong. Ang kanilang mga mata ay may kakilakilabot na aura ng pagkahumaling sa dugo, at ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa mga dayuhang lahi sa matataas na plataporma na nakatingin sa kanila. Diretso namang tumingin si Yehan kay Haring Holy Feather. Sa buong Holy Feather Clan, tanging si Haring Holy Feather lamang ang kinatatakutan niya, dahil siya ang nagdudulot sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Ang Bright Blood Sacrifice ay nangyayari isang beses sa 1,000 taon. Ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay dumarating sa mundong ito tuwing 1,000 taon. Kabilang dito ang maraming mga taong may kakayahan at kakaibang tao, malalakas at matapang sila, at nagdulot sila ng maraming pinsala sa 9 na dakilang lahi. Ngayon naman ay lumitaw na naman ang isang kahangahangang inapo ng mga Diyos at demonyo sa ating Holy Feather Clan. Sa matataas na plataporma ay dahan-daang tumayo si Haring Shenggayo. Nakatayo siya sa gilid ng upuan na hawak ang gintong scepter, puno ng matataas na karangalan. Ang kanyang mga mata ay naging matingkad na kulay ginto, na tumitingin kay Yehan na parang isang pinuno ng mga naghihimagsik. Sa ating lupain ng mga Diyos at demonyo ay maraming mga taong may kakayahan, at hindi kailanman mauubusan ng mga taong may husay at talino sa bawat panahon. Ganoon din noon at ngayon. Ikinalulungkot ko na hindi ako nabuhay noong nakaraang panahon para makipaglaban sa mga ninuno ng inyong lahi. Matalim ang mga mata ni Yehan, at ang kanyang walang katapusang aura ay parang hindi siya mapipigilan kahit naharapin si Haring Holy Feather. Dapat kang magpasalamat na hindi mo naranasan ang kalupitan ng nakaraang panahon. Sabi ni Haring Shenggayo na ang mga gintong mata ay parang kidlat. Totoo namang palaging may mga kahangahangang at makapangyarihang tao sa mga Diyos at demonyo, ang kanilang mga gawa ay nakakatakot kahit na sa mga Diyos. Bagamat kinaiinisan ko ang mga Diyos at demonyo, ang mga taong nag-iwan ng kahangahangang baka sa kasaysayan ng dalawang mundo ay karapat-dapat sa paggalang ng lahat. At kami naman sa Holy Feather ay palaging gumagalang sa mga mandirigma. Sa mga kasalukuyang inapo ng mga Diyos at demonyo, ikaw ay pansamantalang maituturing na isang mandirigma. Kaya naman ibibigay ko sa iyo ang isang patas na larangan ng digmaan, bagamat sa huli ay mapapahamak ka rin. Ganito ba? Hindi ko inakala na ang mga malupit na dayuhang lahi ay magbibigay ng patas na pagkakataon. Ngumiti ng malamig si Yehan at patuloy na sabi, ngunit hindi mo basta maibibigay ang mga patakaran ng laro na gusto mo. Kung talagang may lakas ng loob ang Holy Feather Clan na maging mga mandirigma, ngayong araw na ito ay handa akong tanggapin ang hamon ng sinumang miyembro ng Holy Feather Clan. Ngunit, mayroon akong isang kondisyon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan ay naririnig ang mga tawanan ng pagkakahamak sa buong Colosseum. Ang pagtanggap ng hamon ng sinumang miyembro ng Holy Feather Clan ay isang kalokohan lamang. Mapagmataas at mayabang na lahi ng mga Diyos at demonyo. Maaari namin siyang patayin kahit na magpadala lamang kami ng mga mandirigma ng templo. Payapa ang mukha ni Yeqing. Alam niya at lubos na naiintindihan na ang lalaking iyon na handang ipagsakripisyo ang lahat para sa kanya ay hindi kailanman naging mapagmataas o mayabang na tao. Mabababang lahi. Hindi kami nawawala ng mga mandirigma sa Holy Feather Clan. Kung nais mong ipakita ang iyong lakas, ibibigay ko ito sa iyo. Mga mandirigma ng templo, harapin ninyo siya. Mapangit ang mukha ng makisig na binata, at ang kanyang matigas na boses ay kumalat sa buong paligid. Sandali lang, maaari mo bang tanggapin ang aking kahilingan? Diretso namang tumingin si Yehan kay Haring Shenggayo. Kung hindi dahil sa makapangyarihang dayuhang lahing ito na kinatatakutan niya, gusto na niya nang tumakas kasama si Yeqing mula sa matataas na plataporma. Ano ang iyong mga kondisyon? Tahimik na sabi ni Haring Shenggayo.
Gusto ko siya. Dahan daw ang itinaas ni Yehan ang kanyang tingin at tinuturo ang posisyon ni Yeching sa matataas na plataporma. Kabanata 3358. Itinuturo ng malaking daliri ni Yehan ang posisyon ni Yeching sa matataas na plataporma. Ang kanyang mga matalim na mata ay kasing talim ng liwanag at espada, parang walang makakapigil sa kanya sa gusto niyang gawin. Sa isang iglap ay lahat ng mga mata ng mga dayuhang lahi sa mundo ay nakatuon kay Yeching. Noong una pa lamang ay maraming mga tinig ng pagpuna sa loob ng Holy Feather Clan nang dalhin siya ng prinsipe ng Holy Feather Clan pabalik sa lungsod ng Shenghayo. Ngunit dahil ang makisig na binata ay prinsipe ng Holy Feather Clan, at hindi pa man pinigilan ni Haring Holy Feather siya, unti-unting tumahimik ang mga tinig. Hindi gaanong binigyang pansin ng mga tao mula sa Holy Feather Clan si Yeching, ngunit ngayon ay tinawag ng binata mula sa mga Diyos at demonyo sa Colosseum ang batang babae mula sa mga Diyos at demonyo ng diretso, na nagdulot ng pagdududa sa mga mata ng mga dayuhang lahi na puno ng puot at katigasan ng ulo. Sa sandaling iyon ay ganap ng mapangit ang mukha ng makisig na binata. Ang babae mula sa mga Diyos at demonyo na nasa kanyang tabi ay ang babaeng gusto niya, paano niya ito ibibigay sa iba? Mapagmataas na tao. Kung gusto mo ang babaeng ito, kailangan mong tanungin muna ang prinsipe kung siya ay papayag o hindi. Madiin na humalaklak ang makisig na binata. Hindi niya ibibigay si Yeching, ang lakas ng kanyang pagpapalakas ay may pagkakatulad sa Holy Feather Clan, at naramdaman ng makisig na binata ang isang mahiwagang lakas sa katawan ni Yeching. Kapag nakuha niya ang lakas na ito ay maaaring magdulot ito ng malaking benepisyo sa kanya. Bilang isang may Fairy King physique, si Yeching, ang ganitong uri ng katawan ay talagang hindi karaniwan. Kapag pinagsama ito ay makakakuha ang kabilang partido ng hindi kapani-paniwalang husay. Mula noon pa man ay may mga alingaw-ngaw tungkol sa mga natatanging katangian na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsasama sa mga taong may ganitong uri ng katawan. Nang marinig ito ay ngumiti ng malamig si Yehan at sabi, mukhang hindi kasing laki ng sinasabi ninyo ang espiritu ng mga mandirigma ng Holy Feather Clan. Isang lahing huwad at duwag, na palaging gumagamit ng iba't ibang dahilan para takpan ang kanilang kawalan ng kakayahan. Oo nga naman, anong klaseng Holy Feather Clan yan? Mga duwag lang sila na umaatake ng marami laban sa iilan. Ngumiti rin ng may panunuya si Yang Zong. Hinahanap mo ang kamatayan. Lumitaw ang isang malupit na ekspresyon sa mukha ng makisig na binata. Ang mga dayuhang lahi sa mundo ay naglalabas ng kakilakilabot na lakas ng pagpatay. Ang mga salita ni Yehan at Yang Zong ay walang alinlangan na binabastos ang buong Holy Feather Clan. Ang Holy Feather Clan na tinatawag na sarili nilang mga mandirigma ay nagdadala ng liwanag sa kanilang mga likod at hindi pinapayagan na may anumang mantsa sa kanilang mga katawan. Ang mga kondisyong iniharap mo ay medyo nakapagpagulat sa akin. Sa oras na iyon, habang galit na galit ang mga dayuhang lahi sa mundo, tahimik pa ring nagsalita si Haring Shenghayo. Kung hula ko ay tama, para sa babaeng ito mula sa mga Diyos at demonyo ka naman narito, hindi ba? Sa huli, sa lakas mong taglay ay napakahirap para sa mga mandirigma ng Holy Feather Clan na ikaw ay ikulong, at lalong mahirap na dalhin ka pa sa lungsod ng Shenghayo, maliban na lamang kung kusang loob mong pinili na pumunta sa Holy Feather Clan, at ang iyong layunin sa pagdating dito ay para sa babaeng ito mula sa mga Diyos at demonyo, tama ba? Nang marinig ito ay tumahimik ang mga galit na mga dayuhang lahi sa paligid. Talagang kusang loob bang pumunta rito ang binata mula sa mga Diyos at demonyo? Handang ipagsakripisyo ang sarili para sa isang babae. Nagulat din sina Yang Zong at iba pa, at sunod-sunod na tumingin kay Yehan. Ngunit, sa lakas na ipinakita ni Yehan kanina ay napakahirap para sa mga dayuhang lahi na makulong siya maliban na lamang kung kusang loob niyang pinili. Bagamat humanga si Yehan sa katalinuhan ni Haring Holy Feather, ngumiti pa rin siya ng malamig at sumagot ng hindi tugma sa tanong, gayunpaman, ang lungsod ng Shenghayo ay isang magandang lugar din. Hindi bababa sa mabilis kang makakapagpatay ng ilang mga dayuhang lahi para sanayin ang iyong mga kamay. Siyempre, kung natatakot ka ay maaari kong bawiin ang sinabi ko kanina. Tahimik na sabi ni Haring Holy Feather, hindi nawawala ng mga kahangahangang henyo ang mga Diyos at demonyo, at hindi rin nawawala ng mga mandirigma ang aming Holy Feather Clan. Kaya hindi mo na kailangang pasigawin ang hari na ito. Bilang isang babae, pwede kong ibigay sa iyo ang gusto mo. Itay. Mapangit ang mukha ng makisig na binata habang tumitingin kay Haring Shenghayo. Ngunit, hindi gumalaw si Haring Shenghayo sa tingin ng makisig na binata at patuloy na nagsalita, gayunpaman, mayroon din akong isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Hakbang pa siyang inilakas ni Yehan. Bago ituro ng hari na ito ang kondisyong ito, kailangan mong malampasan muna ang kasalukuyang pagsubok.
Sa matataas na plataporma ay dahan-daang inayos ni Haring Shengeyo ang kanyang kamay, at pagkatapos ay lumabas mula sa pasukan ng Colosseum ang isang hukbo ng mga sundalo na nagsusuot ng mabibigat na gintong baluti. Ang kanilang mabibigat na mga hakbang ay nagdulot ng mga mahinang tunog sa buong lupa. Ito ay 100 mandirigma ng templo ng aming Holy Feather Clan. Kung malalampasan mo ang kanilang pagsubok gamit lamang ang iyong mga kamay, karapat-dapat kang makipagnegosasyon ng mga kondisyon sa hari na ito. Sa matataas na plataporma ay umupo muli si Haring Holy Feather sa pinakamataas na upuan. Ang kanyang mga gintong mata ay tumitingin pababa sa buong Colosseum. Gamit lamang ang mga kamay. Nanigas ang mukha ng mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang ganitong tanawin ay nagdulot ng kagalakan sa buong Colosseum. Ang mga mandirigma ng templo ng Holy Feather Clan ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Holy Feather Clan. Maliban kay Haring Holy Feather at ilang mga commander ng hukbo ay walang sinumang miyembro ng Holy Feather Clan ang makakapaglaban sa kanila. At kapag ang 100 mandirigma ng templo ay sama-samang kumilos, ang ilang mga commander ng hukbo ay tanging mamamatay lamang. Ang mapagmataas at mapagmataas na inapo ng mga Diyos at demonyo. Ngayong kikilos na ang mga mandirigma ng templo ay mamamatay na siya. Pakikipaglaban ng walang sandata sa mga mandirigma ng templo ay isang paraan lamang para hanapin ang kamatayan. Kung wala ang suporta ng matalim na sandatang iyon, ang mga mandirigma ng Holy Feather Clan ay pupunitin ang mapagmataas na inapo ng mga Diyos at demonyo na ito sa mga piraso. Ang atmosfera ng pagkalulong ay kumalat sa paligid, at ngumiti ng may panunuya ang makisig na binata habang tumitingin kay Yehan, dapat kang ikaranggel na mamatay sa kamay ng mga mandirigma ng templo. Walang sino mang nag-isip na makakaligtas si Yehan sa 100 mandirigma ng templo, kahit na ang prinsipe ng Holy Feather Clan ay hindi rin nag-isip na makakaligtas siya. Bukod pa rito, hindi maaaring gumamit ng anumang sandata si Yehan habang nakikipaglaban sa 100 mandirigma ng templo. Xiaohan. Sa sandaling iyon ay may pag-aalala sa mga mata ni Yeching nang makita niya ang mga mandirigma ng templo na lumitaw sa entablado. Ang mga gintong mandirigma ay nagdudulot ng napakalakas na presyon sa mga tao. Sa Colosseum ay medyo seryoso ang mga mata ni Yang Zong. Ang 100 mandirigma ng templo na lumitaw ngayon ay hindi maihahambing sa mga mandirigma ng digmaang banal kanina. Bawat mandirigma ng templo ay nagdudulot sa kanya ng matinding panganib. Kung maglalabanan sila ng isa sa isang ay hindi siya sigurado na makakatalo siya sa isang mandirigma ng templo. Yehan, hindi masama ang mga taong ito. Sigurado ka ba? Tanong ni Yang Zong ng mahina. Ang mga patakaran na itinakda ni Haring Holy Feather na labanan ng walang sandata si Yehan ang mga mandirigma ng templo ay walang alinlangan na nagpahirap sa kanya. Susubukan natin. Malalim na huminga si Yehan. Talagang makapangyarihan at nakakatakot ang mga mandirigma ng templo. Ang mabibigat na gintong baluti na kanilang isinusuot ay malamang na tumitimbang ng 100,000 katais, at ang kakayahan nitong maprotektahan ay tiyak na hindi karaniwan. Ngunit malamang na hindi nito mapipigilan ang Sword of Myriad Tribulations ni Yehan, kaya naman itinakda ni Haring Holy Feather na gumamit lamang siya ng mga kamay para pigilan ang kanyang espada. Agad na lumakad si Yehan sa harap ng lahat ng mga mata sa Colosseum. Kanyang binibigkas ang kanyang mga kamao at direktang hinarap ang 100 mandirigma ng templo na nasa kanyang tapat. Isang walang katapusang aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Kabanata 3359. Boom 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 boom. Sa isang iglap, kasunod ng pagpasok ni Yehan sa labanan ay lumabas ang 10 sa 100 mandirigma ng templo. Nagsusuot sila ng gintong baluti, at ang kanilang mga hakbang ay kasing bigat ng isang bundok, na nagdulot ng bahagyang panginginig ng lupa. Sa sandaling iyon, bagamat 10 mandirigma ng templo lamang ang lumabas ay ang mabigat na aura na paparating sa kanila ay binalot ng matinding intensyong pumatay, na naging dahilan para umatras sina Yang Zong at iba pa sa likod ni Yehan. Bilang ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Holy Feather Clan, hindi nila kailangang lahat ay sumali para harapin ang isang inapo ng mga Diyos at demonyo. Bagamat ipinakita na ni Yehan ang kanyang lakas kanina, ang 10 mandirigma ng templo ay sapat na para igalang siya. Siyempre, iyon lamang ang iniisip ng mga mandirigma ng templo. Ang kakilakilabot na lakas ni Yehan ay hindi alam ng sino man hanggang sa ganap na ito ay lumabas. Ang mga mandirigma ng templo ay nagsusuot ng mabibigat na gintong baluti, at ang kanilang mga kamao ay ang kanilang pinakamakakatakot na sandata. Sa isang iglap ay nanginginig ang lupa, at ang 10 mandirigma ng templo na nakikipaglaban sa harap ni Yehan ay tumalon pataas pagkatapos itapak ang kanilang mga paa sa lupa. Ang mga mahinang tunog ay parang kulog sa lupa, parang 10 malalaking bundok na bumabagsak patungo kay Yehan, at ang mga kamaong may walang katapusang lakas ay sunod-sunod na lumabas ng mahinahon.
Sa sandaling iyon ay ganap na binalot ni Yehan ang 10 mandirigma ng templo. Ang kanilang lakas ay nakakapigil sa paghinga, na nagdulot ng mga sigaw ng kagalakan mula sa mga dayuhang lahi sa paligid. Sa kanilang mga mata ay parang mapapatay ng 10 mandirigma ng templo si Yehan sa isang iglap. Sa malapit na pakikipaglaban, hindi ako natatakot sa sinuman, ako si Yehan. Mayabang ang ekspresyon ni Yehan. Malakas niyang itinapak ang kanyang mga paa sa lupa, tumakbo pataas, at inilatag ang kanyang kanang paa na parang isang dragon na umaalog ng buntot. Ang kakilakilabot na sipa ay direktang nagpabuga ng 2 mandirigma ng templo na malapit sa kanya. Ang walang katapusang lakas ay tumama sa kanilang makapal na gintong baluti na parang kulog, na naging dahilan para 2 mandirigma ng templo ay dumura ng dugo at ang kanilang mga katawan ay lumubog sa lupa. God Demon Feast. Sa loob ng mas mababa sa isang segundo ay parang bakal na kamao ang braso ni Yehan, at muling tumama ito sa katawan ng ikatlong mandirigma ng templo. Bago pa man maabot ng kamao ng kalaban ng katawan ni Yehan ay mahinahon na itong binomba. Ang lakas ng suntok ni Yehan ay tumagos sa mabibigat na gintong baluti, direktang sinira ang mga loob-loob ng mandirigma ng templo na ito, na nagdulot ng kanyang kamatayan sa sandaling iyon. Ang pangyayaring ito ay nangyari sa isang iglap, 2 sa 3 mandirigma ng templo ang napuruhan at isa ay namatay. Ngunit, ang mga kamao ng ibang 7 mandirigma ng templo ay malapit na sa kanya, parang puputulin nila ang katawan ni Yehan sa mga piraso. Seal the sky and seal the earth. Malakas na sigaw ni Yehan at muling itinaas ang kanyang katawan, makaligtas sa mga kamao ng 7 mandirigma ng templo. Pagkatapos ay mga kakilakilabot na bakas ng palad ang bumagsak mula sa himpapawid, na bumabalot sa lahat ng 7 mandirigma ng templo. Boom! Boom! Sa susunod na sandali ay bumagsak ang mga bakas ng palad, nanginginig ang lupa, na nagdulot ng isang malaking hukay na may lapad na 100 metro sa Colosseum sa isang iglap. Ang 7 mandirigma ng templo ay nasa loob nito, hindi alam kung buhay pa sila o wala na. Ang ganitong tanawin ay nagdulot ng katahimikan sa mga sigaw ng mga dayuhang lahi sa paligid. Ang mga mukha ng libu-libong mga dayuhang lahi ay may matinding ekspresyon ng pagkabigla. Ang 10 pinakamakapangyarihang mandirigma ng templo ng Holy Feather Clan ay talagang napuruhan ng binata mula sa mga Diyos at demonyo. Paano kaya? Kulay abo ang mukha ng prinsipe ng Holy Feather Clan. Ang ganitong sitwasyon ay talagang nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, kahit na si Haring Shenggayo ay pa rin namamahinga ng maayos sa matataas na plataporma ay may bahid ng pagkabigla sa kanyang mga gintong mata na hindi maitatago. Sa ganitong kakilakilabot na lakas, mukhang talagang kusang loob na pumunta rito si Yehan. Mga mata ni Yang Zong ay parang apoy. Ngayong ipinakita ni Yehan ang kanyang malaking lakas ay medyo naging maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit napuruhan na ang 10 mandirigma ng templo, may 70 mandirigma ng templo pa sa likod. Maaari bang supuin ni Yehan mag-isa ang grupo ng mga kakilakilabot na hukbo ng mga dayuhang lahi na ito? Ito na ba ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Holy Feather Clan? Mukhang hindi naman pala. Lumingon si Yehan para tingnan ang matataas na plataporma at ngumiti ng may panunuya. Mga mandirigma ng templo, lahat kayo ay harapin siya. Parang kulog ang sigaw ng prinsipe ng Holy Feather Clan. Ngayon ay nais lamang niyang makita ang malamig na katawan ni Yehan na nakahiga sa Colosseum. Sa susunod na sandali ay lahat ng natitirang 70 mandirigma ng templo ay ipinatawag. Ang pagkakaalis ni Yehan sa 10 mandirigma ng templo sa ilang segundo lamang ay naging dahilan para malaman nilang maliit nila ang tingin sa binata mula sa mga Diyos at demonyo. Sa utos ng prinsipe ay sama-sama silang kikilos para pauksain ang makapangyarihang binata na ito. Maaari bang pigilan ni Yehan ang lahat ng kanilang pag-atake? Nagulat ang mga batang master ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, at kanilang tinitingnan si Yehan. Sa kasalukuyan ay si Yehan na ang kanilang pinuno. Magandang puwersa nga, sayang lamang. Malamig ang ekspresyon ni Yehan. Habang hinaharap ang lahat ng mandirigma ng templo na nakikipaglaban ay hindi na siya maaaring maging pabaya. Nakita ng lahat na nanginginig ang kanyang braso, at isang makapangyarihang sinaunang lakas ng mga Diyos at demonyo ang nakapiling sa paligid. Pagkatapos ay lumitaw din ang isang larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa walang laman na espasyo, na nagdulot ng pagkabigla sa mga puso ng libu-libong mga dayuhang lahi sa Colosseum. Ang mga sinaunang Diyos at demonyo ay ang pinakamakakatakot na nilalang ng mga Diyos at demonyo noon pa man. Ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Sa matataas na plataporma ay may malakas na liwanag at kakaibang kulay ang kumikinang sa mga gintong mata ni Haring Holy Feather habang siya ay tumitingin kay Yehan na malapit nang pumatay sa lahat sa Colosseum. Patayin! Malakas na sigaw ni Yehan, at agad na ibinomba ang braso ng mga Diyos at demonyo, parang baha na sumasakop sa langit at lupa.
Nang makatagpo ang 70 mandirigma ng templo ng lakas na ito ay parang sila ay nakatagpo ng isang kakilakilabot na hadlang. Ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagpigil sa kanilang lakas sa kanilang mga katawan, at ang lakas na orihinal na inilaan para atakehin si Yehan ay humina ng mahigit sa kalahati. Kabanata 3360. Sa susunod na sandali ay tinawag ni Yehan ang kanyang larawan at tumakbo ito patungo sa mga mandirigma ng templo na parang isang itim na liwanag. Sa kasalukuyan ay ang lakas ng grupo ng mga mandirigma ng templo ay pinigilan ng lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, ang kanilang 10% lakas ay nasupresa ng 60. Hindi sila maaaring maging malakas pa kaysa sa mga mandirigma ng digmaang banal at hindi makakabuo ng malaking banta. Sa isang iglap ay maraming mandirigma ng templo ang naputol ng larawan ni Yehan, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga dayuhang lahi sa mundo. Abandon 9 days. Biglang tumayo si Haring Shengyo sa matataas na plataporma. Ang kanyang mga gintong mata ay paulit-ulit na nagulat, at ang likod ng kanyang kamay na hawak ang gintong scepter ay may mga ugat na lumalabas, ipinapakita nito kung gaano siya nag-aalala sa sandaling iyon. Noon pa man ay isang kakilakilabot na makapangyarihang tao mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang naglakbay mag-isa sa pamamagitan ng pintuan ng mundo, pumasok sa lupain ng mga dayuhang lahi, at naputol ang 2 Diyos ng 9 na dakilang lahi. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkabigla sa buong daigdig ng Julie noong panahong iyon. At ang laban na iyon ay nagpasikat sa kanya sa 2 mundo. Mula noon ay mayroong isang pangalan sa kasaysayan ng daigdig ng Julie na kinatatakutan kahit ng 9 na dakilang lahi. Abandon 9 days. Mag-isa siyang dumating sa ibang mundo, at kahit na ang kamatayan ay isang karangalan para sa kanya. Bagamat hindi pa nakikita ni Haring Shengyo si Abandoning 9 Heavens noon, walang sinuman sa daigdig ng Julie noong panahong iyon ang hindi nakakakilala sa pangalan nito. At ang bagay na pinaka hindi makakalimutan ng mga dayuhang lahi at naitala sa kasaysayan ay ang kanyang kakilakilabot na martial arts ng larawan. Sa sandaling iyon, ang martial arts ng larawan na ipinakita ni Yehan ay nagpaisip kay Haring Shengyo ng isang tabo sa daigdig ng Julie, si Abandoning 9 Heavens. Pinigilan ng lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, at sama-samang lumaban ang larawan at ang tunay na katawan. Ang sitwasyon ng labanan sa buong Colosseum ay naging pabor sa isang panig lamang. Hindi inakala ng mga dayuhang lahi na ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng templo ng Holy Feather Clan ay hindi pa rin makakapigil o makakapagpatay kay Yehan. Ano bang klaseng nilalang ang sira-sirang batang henyo ng mga Diyos at demonyo na ito? Sa paligid na mundo ay naging bahagya ng manhid ang pagkabigla sa mga puso ng mga dayuhang lahi. Kanina pa lamang ay napuruhan ni Yehan ang 10 mandirigma ng templo sa ilang segundo lamang, na nagdulot na ng pagkabigla sa kanila. Ngayon naman ay ang lahat ng 70 mandirigma ng templo ay nasupresa at naputol. Ang ganitong kakilakilabot na lakas ay maaari lamang makamit ng Haring Holy Feather sa loob ng Holy Feather Clan. Ang mapangit na mukha ng prinsipe ng Holy Feather Clan ay puno ng takot. Sa sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa ang kakilakilabot na binata mula sa mga Diyos at demonyo sa Colosseum. Ang lakas na ipinakita ni Yehan ay nagdulot sa kanya ng pagdududa kung gaano kalakas ang Holy Feather Clan at kung gaano siya ligtas. Inapo ng mga Diyos at demonyo, tumigil ka na. Sa oras na iyon ay 3 figure ang tumalon patungo sa Colosseum mula sa ilang matataas na plataporma. Ang kanilang kakilakilabot na lakas ay agad na lumabas at bumabalot kay Yehan. Ito ang 3 commander. Nang makita ng mga medyo manhid na mga dayuhang lahi sa paligid na sila ay kumilos ay parang nakakita sila ng pag-asa. Nang maramdaman ito ay gumalaw ang figure ni Yehan at umatras, bumalik ka. Agad na nagsama ang larawan at ang tunay na katawan, na nagdoble ng lakas ng paglaban. Habang hinaharap ang 3 master ng mga dayuhang lahi na bumaba mula sa matataas na plataporma ay malakas na ibinumba ni Yehan ang kanyang Demon Fist, at ang umuugong na larawan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Rumble! Biglang naging magulo ang hangin sa Colosseum, at kahit na ang lupa ay nagwawasak ng husto, parang ang buong Colosseum ay malapit ng gumuho. Sabay na umatake ang 3 commander ng mga dayuhang lahi na may hindi kapani-paniwalang lakas, na naging dahilan para umatras si Yehan na naglalaban ng isa laban sa 3, at ang kanyang mga paa ay gumuhit ng 2 nakakatakot na mga marka sa lupa. Hindi ka mapagkakatiwalaan na tao. Ito ba ang tinatawag ninyong espiritu ng mga mandirigma ng Holy Feather Clan? Lumabas si Yang Zong at lumitaw sa harap ni Yehan. Ang kanyang mga mata na parang tigre ay malamig na tumitingin sa 3 pinuno ng mga dayuhang lahi na lumitaw sa Colosseum. Sinabi lang naman ni Haring Holy Feather na kailangan lamang ni Yehan na malampasan ang pagsubok ng mga mandirigma ng templo.
Siya mismo ang nagsabing handa siyang tanggapin ang hamon ng sinumang miyembro ng Holy Feather Clan. Bakit, natatakot na ba kayo ngayon? Ngumiti ng malamig ang prinsipe ng Holy Feather Clan. Sa wakas ay nasupresa na ang sampungin na inapo ng mga Diyos at demonyo. Ngayon ay nais lamang niyang makita si Yehan na maputol ng 3 commander at maging isang malamig na bangkay. Bumuti naman ang mga mukha ng mga dayuhang lahi sa paligid na mundo. Hindi nila matatanggap na patuloy na napapatay si Yehan ang mga mandirigma ng templo. Hinaplos ni Yehan ang balikat ni Yang Zong, tumangala siya para tingnan ang posisyon ni Haring Holy Feather sa matataas na plataporma, ngumiti ng malamig at sabi, mukhang kahit ang hari ng Holy Feather Clan ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Basta tanggapin ninyo ang aking mga kondisyon, handa akong tanggapin ang hamon ng sinumang miyembro ng Holy Feather Clan. Nang marinig ito ay tumayo muli si Haring Shenggeyo na pa rin namamahinga ng maayos sa matataas na plataporma, at walang emosyong inayos ang gintong scepter sa kanyang kamay, umalis kayo. Bagamat ayaw ng 3 commander ay walang sinuman sa buong Holy Feather Clan ang nangahas na sumuway sa mga salita ni Haring Holy Feather kahit na ang prinsipe ng Holy Feather Clan. Mabuti ka talaga. Talagang nagdulot ka sa akin ng malaking pagkabigla. Mayroon kang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, at nagmana ka pa ng nakakapigil sa paghinga na martial arts na ipinasa ni Abandoning Nine Heavens. Napakakaunti ng mga taong may ganitong kalakas sa inyong henerasyon. Kung bibigyan ka ng sapat na oras para lumago, tiyak kang magiging kaaway ng aming daigdig ng Julie sa hinaharap. May kakilakilabot na liwanag ang kumikinang sa mga gintong mata ni Haring Holy Feather, at patuloy na nagsalita, gayunpaman, ang mga sinabi ng hari na ito ay totoo. Dahil malampasan mo na ang pagsubok ng mga mandirigma ng templo, patunay iyon na karapat-dapat kang makipagnegosasyon sa akin. Sinabi ng hari na ito na ibibigay sa iyo ang babaeng ito. Ngunit, mayroon din akong isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Bagamat nagulat si Yehan dahil alam ni Haring Shenggeyo ang maraming bagay, ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay iligtas si Ye Qing, at ang lahat ng iba pa ay pangalawa lamang.